Mga tol, natatandaan nyo ba yung kumalat na meme na BJMP? BJMP. Pero hindi po siya Bureau of Jail Management and Penology. Sa kumalat po ng meme na yon sa nakalipas po ng mga linggo, binabanggit po doon ang mga pangalang Bong, referring to former Senator Bong Revilla, tapos J, para naman kay Senator Jinggoy Estrada, and M, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. In short, ito yung mga taong nakakulong na ngayon. Para mabuo ngayon yung BJMP, inakailangan ngayon ng salitang o pangalang P. Maraming nagsasabi sa nakalipas na panahon na Padilla daw po. Pero kung susuriin po natin yung mga kaso ng BJM na yan, si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, at Marcoleta, mga plunder po ang kaso nila. No bail recommended. Yung kay Padilla, if ever, obstruction of justice lamang yon. At yun po, bailable. Kaya sino ngayon yung pwedeng pumasok doon sa P? Ano ba ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano? Peter, siya na ba ang bubuo sa acronym na BJMP? Bong, Jinggoy, Marcoleta, and Peter. Bakit po natin sinasabi ito ngayon mga tol? Sapagkat ito pong nagmamalinis na si Senator Alan Peter Cayetano ay mukhang meron pong kontrobersiya sa nakalipas po na panahon. Nandiyan sa isang banda yung sinasabing kontrobersi sa 2019 SEA Games, kung saan doon naman ang kapalitan niya ng mga salita o kabalitaktakan niya ay si NBI Director Melvin Matibag. Pero dito po sa pag-uusapan natin ngayon, si Senator Ping Lacson naman. Meron pong binunyag si Senator Ping Lacson, mga tol, kaugnay po ng budget insertion di umano noong 2025. At ewan ko kung ito po ba ay nagkataon lamang sapagkat yung mga nang-aaway kay Senator Ping Lacson nakukulong. O, di ba? Natandaan ninyo si Gloria Macapagal Arroyo? O, somehow inaway niya si Ping Lacson noon. Nakulong din si Gloria Macapagal Arroyo, eventually nakalaya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon din ng mainitan na batuhan ng akusasyon sa pagitan nila sa nakalipas na panahon, di ba? Ngayon, nakakulong si Rodrigo Duterte. Pero ang pinakasikat, si Rodante Marcoleta. Inaway niya talaga. Hindi niya tinigilan si Senator Ping Lacson. Lahat na lamang ng mga gusto niyang sabihin kay Senator Ping Lacson, sinasabi nitong si Senator Rodante Marcoleta at hindi naman nagpatinag si Senator Lacson. Pero sa huli, sino ngayon ang nakakulong? Si Rodante Marcoleta. Ngayon, inaaway naman nitong si Alan Peter Cayetano, si Senator Lacson. Ang tanong, makukulong kaya itong si Senator Alan Peter Cayetano? Bago natin pagpatuloy ang mga impormasyon kaugnay po dyan, update po tayo sa nakalulungkot na pangyayari. Ito po yung pagpaslang kay Mima Alicia. Ano po ba ang latest sa insidente na yan? Ayon po dito sa balita ng News 5, may titulong Investigasyon sa Pamamaril. Ipinag-utos na ng Philippine National Police ang masusing investigasyon sa pagkamatay ng political blogger na si Mima Alicia matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay 171 Caloocan City noong July 17. Inatasan ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang Regional Director ng National Capital Region Police Office para suriin ang lahat ng posibleng anggulo sa kaso, kabilang ang aktibong pakikilahok ng biktima sa social media. Maging ang Anti-Cybercrime Group inatasan ding tumulong sa investigasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga post ng biktima sa kanyang mga social media platform. At hangad po natin
ang hustisya para kay Mima Alicia. Nagpapasalamat tayo ng lubos sa ating PNP at ito po'y kanilang tinututukan at sana sa lalong madaling panahon makilala na po kung sino po ang mga nasa likod ng nakalulungkot na pagpaslang dito po kay Mima Alicia. Alam niyo, ang mas nakalulungkot pa kapag ka may nakikita kang mga Pilipino katulad po nitong mga nandito na tumatawa. Biruin ninyo, mga demonyo talaga oh. Kamatayan ng tao, pinagdiriwang po nila. Anyway, may kasabihan nga po, what goes around comes around. Tama ba? No? Kung ano yung mga ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo yan. Kaya kayong mga tatawa-tawa dito sa mga post related sa pagkamatay ni Mima Alicia, tadhana na lang po ang bahala po sa inyo. Ngayon, ano po ang update kaugnay ng sitwasyon sa pagkamatay na yan sa kaalaman naman ng Malacanang? Sa naging vlog po kagabi ni Yussi Claire Castro, ipinaabot niya po ang impormasyon na sana hindi dapat ipapaalam sa publiko. Pero naipaalam na kaya binanggit na lang din po dito ni Yussi Claire. Ano po ba yung tinutukoy dito? Siyempre, yung pagmamalasakit ng ating Pangulo, partikular dito po sa pamilya, no, ng namatay o pinatay na si Mima Alicia. Pinaabot po ng ating Pangulo ang lahat ng kinakailangang tulong. Nang sa ganon, kahit sa huling sandali, maging maayos ito pong sitwasyon para kay Mima Alicia. Yung burol, yung mga gastos, kung paano ang gagawin sa mga pagkakataong iyan. Pakinggan po natin si Yussi Claire dito, mga tol. Uli, nakikiramay tayo sa pamilya ni Mima Alicia. At kanina po ay nag-text po ako kay Boss Mike. Sabi ko, alam na ng Pangulo. At makikipag-coordinate. At pero kung pwede, sabi ko kay Boss Mike, na kung pwede, wag muna. Or wag. Alam ninyo, sa mga nagsasabing kinarma si Mima Alicia, malabo po yun. Ang pagpaslang ay hindi po karma. Maaari yung pumaslang kay Mima Alicia, kakarmahin. Ang mga halimbawa po ng karma, yung nangyari kay Rodrigo Duterte. Sa dinami-dami ng kasalanan niyang ginawa sa bayan at sa ating mga kapwa Pilipino, ngayon nagdurusa po siya mag-isa sa Hague, Netherlands, nakakulong. Sa kanyang edad, 80 taong gulang na o 81 na ba siya, nagdurusa siya doon, napakalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, nag-iisa, yun po ang tunay na karma. Ito pong kay Mima Alicia, hindi po yan karma. Yan po ay gawa ng isang demonyo na sa paniniwala ko kinalaunan, babalik yung sinasabi ninyong karma. No? Ganun lang yon. Pag sabihin kung ano man yung ibibigay na tulong. Pero sabi ni Boss Mike, may nagsabi na daw, may naglabas na daw ng tulong. Okay? Well, anyway, kasi kung mapapansin nyo mga clear, kung mapapansin nyo, hindi po, ang Pangulo ay hindi po madalas magpunta sa burol, talamay, dahil ayaw niya po ng parang namumulitika. So sana ito, ano po ito ha, trivia po ito. Mapapansin niyo po, hindi po talaga madalas pumunta ang Pangulo sa mga namatayan. Pero yung tulong po ay hindi, sa pamilya na po, diretso, inaabot. Yun nga po yung nangyari dito kay Mima. Sabi ko kay Boss Mike, kung pwede wag nang sabihin. Kaya lang, may nagre-deal na eh. So, yung gusto ko lang pong sabihin na hindi po siya, pansinin niyo po, no, wala po kayo nakikita na anumang mga larawan, bihirang-bihira lang po. Alam ko po na pinuntahan po ni Pangulo ay kung hindi
sobrang lapit na lapit sa kanya, kamag-anak niya. Kasama po doon si Miss Nora Honor. Pero the rest ay hindi po niya pinupuntahan na sadya at nagbibigay na lang po siya ng lahat ng tulong, lahat ng assistance, pati po yung mga papaano dadalhin sa probinsya, papaano papupuntahin yung pamilya sa Maynila, mga airfare, yan po. Pero hindi po yan sinasabi. Kasi ayaw niya po yung parang In short mga tol, direktahin natin. Hindi katulad ni Sara Duterte nor si Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, na pupunta sa puntod o burol ng mga namatay para lamang ipakita sa publiko na kunyari merong malasakit doon po sa pamilya at sa namatay. No? Yun kasi ang mahirap eh. Pupunta ka sa mga ganong bagay, tapos worst, magpapa-interview ka pa. Normal lang naman yung pagpunta, mapipicturean ka ng mga hindi naman maiiwasan na ngayon yan kasi kahit sino naman siguro pwedeng pumunta sa burol ng mga namatayan. Pero yung mga sitwasyon pa na doon sa vicinity, malapit doon, magpapa-interview ka, tapos sisiraan mo pa ang gobyerno. Anong uri ng pagmamalasakit iyon? Anyway, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Ako'y naniniwala na hindi niya pababayaan ang nakalulungkot na pangyayari na yan kay Mima Alicia. Sa pagkakataong ito naman, binabati ko po ng maligayang kaarawan ang isa sa mga hinahangaan ko na public servant. Ako po ay lubos na sumasaludo kay Attorney Benhur Abalos. Happy birthday po sa inyo, Secretary Benhur Abalos. Nakakainggit kasi no, masaya sila nung kanyang ama. Naiinggit ako dahil wala na yung tatay ko eh. I remember nung buhay pa tatay ko, no, sa mga sa mga kalokohan ko rin, no, na inamin ko naman na nagkamali ako, magkasama kami, no. Pupunta kami ng sabungan ng tatay ko kasi ang tatay ko siya po'y mahilig sa sabong pero hindi po siya basically yung malalang sugarol, no? Halagang 500 pesos lang, 300, masaya na yung tatay ko, pupunta yun ng 20 pesos, pupusta yun ng 20 pesos. Hindi ko pinopromote ang sugal mga tol, sinasabi ko lang sa inyo na yun ay bahagi lamang ng pagiging masayahin ng tatay ko. Kaya magkasama kami lagi. Kaso lang sa case ko, nagkamali ako naging grabe ako. No, naging ludomania. Alam niyo yung ludomania? Ito po ay isang uri ng karamdaman ng isang tao na adik sa sugal. No? Yun na yung naging sitwasyon ko. Nung mga panahong iyon, naaawa nga sa akin ng tatay ko eh. Pero sa huli, sabi pa nga ng tatay ko, anding ang tawag niya sa akin eh. Kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon, nasa ospital na siya noon. COVID, unfortunately, hindi ko pa nadalaw. Hindi kami nakita ng tatay ko sa huling sandali ng kanyang hininga eh. No? Sabi niya sa akin, Anding, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kaya mo yan. Patuloy ako nagtitiwala sa iyo. Kaya yun yung tumama sa akin sa mga huling sandali ng tatay ko at hindi siya nagkamali sapagkat yung pagkakalugmok mo mga tol sa tulong ninyo, no, nakaahon ako. Nakilala si Top 1, salamat sa inyong lahat. Kaya nung makita ko tong picture ng birthday man, no, a gentleman na si Secretary Benhur Abalos, naiinggit ako kasi saya-saya nila. Sana buhay pa tatay ko at ganyan din kami kasaya, no? Kasi kung buhay pa si tatay, talagang kukonsintihin ko sa lahat ng gusto niya. Kukonsintihin ko tatay ko. Ibibigay ko lahat ng mga gusto niya. Mapasaya ko lamang siya. Even ang nanay ko, no? Nung kasi parehas na ulila na kami sa mga magulang. Kaya salamat kay Mommy Best Friend at meron akong ikalawang ina at sa iba pang mga nanayan ko dito, mami ko sa social media, maraming salamat sa inyo. Kahapon pala, maikwento ko lamang hindi po ako nagbakasyon. Sinundo po namin si Mommy Best Friend
sa airport. Kaya nandito po siya ngayon for 3 months. At siguro by next week, pupunta dito sa bahay. Ewan ko kung willing siya magpakita sa camera, pero try natin, ano. Anyway, balik na tayo dito. Happy birthday sa inyo, Attorney Ben Horabalos, mahal po naming secretary. And hindi po ako nawawala ng pag-asa na kung gugustuhin nyo, naniniwala akong mananalo kayo in due time, ano, sa 2028 sa pagka-senador. Ngayon, punta na tayo dito po sa balitang ating pag-uusapan. Ito ngayon mga tol, no? Si Alan Peter Cayetano, ang hilig sa live selling, no? Sa live selling niya, kung sino yung sa tingin niya gusto niyang banatan, babanatan niya, which is okay lang naman yon. Pero ang problema, pag nagsasalita ka na ng mga wala ng basihan, katulad nung sinasabi niya ngayon dito kay Senator Ping Lacson. Sabi niya sa bahagi ng live niya, so pwede ba nating ipatawag ang BIR at ipatawag lahat ng tax ni Senator Erwin Tulfo? Pwede na ba nating ipatawag ang AMLC at mga bangko? Ganun din kay Senator Ping Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention, pero yung parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Hindi po yan tinake lightly nito pong si Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, in response to that, hindi nagdoble ang net worth sa SALN ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times ang increase at 244.9 million pesos compared to 58.7 million pesos in 2022, the year I left government. Sabi pa niya, whatever money I have, I definitely earned legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with 2 other business partners as a private individual. Sa dalawa, kanino kayo naniniwala? Yung isa nag-aakusa, yung isa nagpaliwanag. Ang nag-aakusa ang dapat nagpapatunay sa kanyang mga akusasyon, basic yon. Pero sa nagpapaliwanag, kung gusto niya namang magkusa, walang problema. At sa ibang pagkakataong binanggit ni Senator Lacson kung magkano ang binayad niyang buwis. At ang pagbanggit na yon, ang isa sa maaaring maging patunay na lehitimo yung kanyang ginagawa at yung kanyang naging pagyaman. Palalo. Mayaman lalo pang yumaman. Parang dito sa akin, di ba? No? May mga binabayaran akong buwis, mga tol. At this week, ang babayaran kong buwis, more or less, mga nasa initial is 33,000, tapos approximately, mga almost 100,000. This week, babayaran ko. No? Ipopost ko yan. Ngayon, sa pamamagitan ng figures na yon, ma-estimate nyo na ngayon, lalong-lalo na yung mga accountant dito, magkano kinikita ko monthly. Legal. No? Kaya bang gawin yan ng iba? Katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson bilang politiko. Kaya bang ipakita, kaya bang sabihin ni Alan Peter Cayetano magkano ang kanyang binayad na buwis? Kasi the moment na sabihin mo kung magkano ang binabayad mong buwis, magkakaroon ng rough computation ang public dyan. Uulitin ko yung sa akin. Ito po, ipakita ko lamang sa inyo, kung magkano yung binayad ko doon sa isa kong buwis. Ito po ay maliit lamang. 7,795. Income tax po ito. No? Income tax, ibig sabihin graduated yan. No? Sa mga accountant, alam nila kung paano mapapalabas kung magkano yung pinagbasihan nito. Pero sasabihin ko sa inyo,
Magkano ba ang pinagbasihan ng 7,295 pesos? More or less 400,000 pesos. Per quarter ito ha mga tol ha. Per quarter pa lang ang tinutukoy dito. Tapos, meron po akong binayaran na 33,000. Buwis po itong pinagsasabi ko ha. Ito, yung accounting office to. Sila yung nagbabayad sa buwis, sila yung binabayaran ko naman para sa serbisyo nila. 33,514. Ang buwis ko dito ay 30,000 something. Ang tawag po doon percentage tax. Ang percentage tax na yon for second quarter, April, May at June, ay 3%. O ngayon, i-compute nyo. 3% yung 30,000. Magkano ngayon yung kinita ko? April, May at June. More or less, nasa 900,000 pesos. No? Kaya mga tol, by simply saying na ikaw ay nagbabayad ng buwis at kung magkano ito, hindi mo na ngayon maililihim sa publiko kung magkano kinikita mo. Same way with me. Pero bakit ko to kayang ipakita sa inyo? Kasi sumusunod ako sa batas. Si Alan Peter Cayetano, sumusunod kaya siya sa batas sa tamang pagbubuhayad ng buwis? Si, on the other hand, Sara Duterte, sumusunod kaya sa batas sa tamang pagbabayad ng buwis? Si Senator Lacson, naniniwala akong sumusunod kasi binanggit niya na mahigit sa 10 milyon at mayroon pang milyones na binayad siya sa mga taxes niya nung mga panahong pribadong individual siya. Ngayon, sino sa dalawa ang paniniwalaan po ninyo? Ako, maniniwala ako kay Senator Ping Lacson. At dahil po kine-question nitong si Alan Peter Cayetano, itong si Senator Lacson, at piling ni Senator Lacson, integridad niya na ang binabanatan nitong si Alan Peter Cayetano, ito po ngayon yung gustong mangyari nitong si Lacson. Gusto niyang makulong itong si Alan Peter Cayetano. Sabi po ni Senator Lacson, "My integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might." Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. As of this morning, nako, kabahan ka na Alan Peter Cayetano. Dating chief PNP itong inaaway mo, no? Ang lawak ng kaalaman nito sa intelligence gathering. As of this morning, I'm still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him, si Alan Peter Cayetano ang tinutukoy niya dito, in his proper place, di Payatas, Quezon City Jail. Saan kaya pupulutin itong si Cayetano ngayon mga tol pag nagkataon? At yung acronym na BJMP, mabubuo na kaya? Bong, Jinggoy, Marcoleta, and Peter? Mabubuo kaya yon? Kasi ikaw naman Senator Alan Peter Cayetano no? Nagsasalita ka mukha nang wala ka namang mga ebidensya. Ito tuloy ngayon, ibabalik sa iyo ni Senator Lacson, no? Ayaw na ayaw niyang yung integridad niya na ngayon ang naku-question. Kaya ayon sa kanya, gagawin niya, no? Na mailagay ka sa tamang mong lugar at 'yon ang kulungan. Kasama siyempre si Bong, si Jinggoy, Marcoleta at iba pa. BJMP. Bong, Jinggoy, Marcoleta, Peter Cayetano. Sinabi pa dito ni Senator Lacson. Lacson says, live selling Cayetano had 6.79 billion pesos budget insertion in 2025 ka. Naku po, yung nagmamalinis, di umano ay meron palang budget insertions. Basically, hindi naman masama per se ang budget insertions mga tol. Basta tama yung paggamit ng pondo. Pero ang tanong, tama ba ang paggamit ng pondo?
Hindi pa natin alam ngayon. Kasi may mga akusasyon ngayon si Senator Ping Lacson na may mga ghost project daw po sa Taguig City. Basahin po natin. Ito pong balita mula po sa ABS-CBN News. Senator Ping Lacson on Saturday fired back former Senator or Senate President Alan Peter Cayetano for insinuating that he earned his wealth through budget insertions. In a statement issued on Saturday, Lacson said he legitimately earned his wealth. Yumaman daw siya sa legal na kaparaanan sa pamamagitan ng mga pribadong negosyo at hindi daw po siya nag-resort sa mga kickbacks. Sinabi din po ni Senator Lacson na may mga ghost flood control project sa Taguig City, ang political bailiwick ng mga Cayetano. Ayon po kay Senator Lacson sa kanyang X account, "Let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling on FB using wild insinuations and black propaganda against me. Hindi nagdoble ang net worth sa Saleenco in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times ang increase at 244.9 million pesos compared to 58.7 million in 2022, the year I left government." May mga figures na binabanggit at ito'y nasa dokumento. Kaya kung illegal ang ginawa ni Senator Ping Lacson, madadali siya rito. Pero malamang sa malamang, walang illegal kasi kayang sabihin ni Senator Lacson. At naniniwala ako kung hahamunin si Senator Lacson, kaya niyang ibulatlat ang BIR records niya, tax records. Diba? Dapat nga, gawin na lang sa ating batas yan, na lahat ng mga public official, iwe-waive nila yung kanilang karapatan sa bank secrecy, pati na rin yung kanilang karapatan sa confidentiality ng tax records. Kasi wala namang mawawala mga tol no? Kung si Top 1 nga, nagiging transparent sa public ngayon O kayong mga DDS, matanong ko lang kayo, yung ginagawa ba ni Top 1 ngayon na pagbabayad ng buwis ng tama, kaya bang gawin niya ng mga DDS vlogger? Kaya ba nilang ipakita kung sino man ang mga pinapanood yung DDS vlogger? Kaya ba nilang ipakita yung mga dokumentong ipinapakita ko sa inyo, mga tol, bilang patunay na ako'y nagbabayad ng buwis? Meron ba silang mga ganito? Hindi ko lang nilagyan. Pero ayan po. Ito po ay usually dapat nakikita sa mga business establishment. Pero wag po nating ipagkakamali na porket vlogger tayo, wala po tayong ganito. Dapat may ganito po tayo. No? Sino sa mga vlogger na pinapanood ninyo, mga DDS, ang may ganito? Kaya ba nilang ipakita ang kanilang Certificate of Registration sa Bureau of Internal Revenue? Kaya ba nilang ipakita ang mga binabayad nilang buwis sa ating gobyerno? Di ba ang lalakas ng loob niyong tumira sa ating gobyerno na mga korap? Kung meron mang dapat magalit sa mga korap, lahat tayo, no? Lahat tayo dapat. At higit sa lahat, yung mga nagbabayad po ng tamang buwis. Kung ako magiging mambabatas, i-advocate ko yan, no? Lahat ng mga public official dapat i-waive ang bank secrecy law. Para pagka may mga question, hindi na kinakailangan magmakaawa pa kung kanino. At isang kalang ang batas para lamang ikubli yung kanilang mga tinatago sa mga bangko. Lahat ng mga public officials dapat open for tax records. Kasi yan lamang ang magpapatotoo kung ikaw ba talaga'y yumaman sa tamang kaparaanan. Ayon pa po dito, ito na yung sinasabi ko sa inyo na kayang sabihin ni Senator Lacson. Lacson said he engaged in estate deals and other legitimate businesses with 2 other business partners as private individuals. Ito, ang mga accountant alam ito kung paano susumahin ngayon yung gross sales o kita ni Senator Lacson. Sabi niya,
Nagbayad ako ng 10.5 million pesos at 2.8 million pesos respectively as reflected in my ITR's income tax returns. Isipin nyo ngayon to mga tol. Sinabi ni Senator Lacson ng amount na 10.5 million. Kung hindi ito totoo, yari siya rito. Sinabi ko sa inyo ang amount na 30,000 pesos kanina, tapos ang pinagkunan ko nun, 900,000 pesos. Imagine yon. I-compare nyo ngayon yung amount ko sa amount ni Senator Lacson. Baka bilyon ang umikot na pera na lehitimo sa negosyo with two other private partners nitong si Senator Lacson. Senator Alan Peter Cayetano, kaya mo kayang sabihin yon? Unlike Senator Cayetano, with 6.79 billion in budget insertions under the 2025 GAA, I have no insertions, aka pork barrel, since I became a senator. And I do not have any 25% kickback for slope protection and other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. And yes, Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip. Merong ding ghost sa Taguig. Naku po. Diyan ako mag-aantay ngayon mga tol sa mangyayaring investigasyon. Ghost project sa Taguig City? Meron ba? Iiwan ko sa inyo ang tanong na yan. Ano ang opinion po ninyo? Sa mga Taguig City, sa tingin po ba ninyo may ghost project sa inyong syudad? Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.